Bakit biglang nawala sa Batang Quiapo si Abdul? Nakaka 3 taping days pa lang ako, bigla akong nabash. Nagagawa ng pelikula yung mga superstar natin, action star, na nasa Senado. Alam mo bang hindi pa lumalabas yan? Kawang nauna. Pero meron kaming isi-share sa inyo. Alam ba ninyo na yung apat na mga malalaking artista, yung action star, mukhang walang bayad? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Wala nang makakagawa pa. Wala nang makakasira pa. Pero ang tanong, asa na si Abdul? Iyan ang malaking katanungan. Bakit biglang nawala sa Batang Quiapo si Abdul? For the first time, sasagutin ng ating kaibigan ang tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari? Si Abdul sa Batang Quiapo, noong mga early parts, sabi ko nga tuntua ako dahil probinsyano, 7 months ako. Dito nagsisimula pa lang Batang Quiapo, kasama na ako. Pero nakaka 3 taping days pa lang ako, bigla akong nabash. Kasi nga, ayaw ng mga kapatid nating Muslim yung role ko doon na Abdul. Dahil daw, ang ginagawa ni Abdul doon sa show. Kaya nakabawi naman kami. Inuna namin yung eksena na kung bakit ganun si Abdul dahil nga may utang na loob siya kay Tanggol dahil muntik nang ma-rape yung anak ko. Kaya nung tinulungan ni Tanggol, nung lumapit siya sa akin, ay tinulungan ko rin dahil meron akong utang na loob sa kanya. At na-verbalize namin yun na kaming mga Muslim, ang utang na loob ay binabayaran kahit buhay namin. Kung ang isang Muslim gumagawa ng kasamaan, hindi na nila tinuturing na Muslim itong taong ito. Dahil ang Muslim ay hindi masama, adhikain ng isang Muslim ay kabutihan at kapayapaan. Nasabi namin doon sa show at nakabawi kami doon sa hindi nila nagustuhang mga eksena. Ano yung saktong sinabi sa ni Coco Martin? Share natin. Hindi naman nawala, kundi parang pahinga muna. Pahinga muna. Oh. Nasabi sa akin, Tito Res, gagawin na lang kitang mabait na Muslim. Ang ibig sabihin na yun pala, magpahinga na muna ako sa yun ang mahirap doon. Nawalan ako ng racket. Pero okay naman dahil... Pero babalik ka ba? Oo, sabi ni Coco, babalik naman yung si Abdul. Pero aayusin niya na yung role para hindi naman ma-offend yung mga kapatid nating Muslim. Aayusin, babalikan. Tulad ng pangako ko sa inyo kanina. Ano nga ba ang aayusin at babalikan ng isang Eddie Garcia Law? Ano nga ba ang nakapaloob dito? Ayun nga, nabanggit ko na yung health and safety guidelines at yung regulated working hours. Pero gusto kong pumunta tayo sa ibang batas naman, tinatawag namin PACIDA Law, Philippine Creative Industry and Development Act, na meron kasing 9 domains yung creative industry. Isang domain doon, nandun yung pelikula at telebisyon, yun yung audiovisual industry. At itong batas na ito ay makakatulong sa industriya, pero as of now, inaayos pa ng DTI para magkaroon ng pondo para matulungan ang industriya. Pero yun, meron pang isang batas, yung Philippine Film Commission. Yun na ang magbubuo lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa audiovisual industry. There are about 120 film commissions in the world. Merong film commission organization, pero hindi tayo member kasi wala tayong film commission. So, nag-file si Robin Padilla, co-author niya si Labong Revilla, Lito Lapid, at si Jinggoy, na nag-file na ng magkaroon tayo ng film commission. Katulad sa Korea, umunlad ang Korean film industry at television nung nagbigay sila ng incentives sa top 100 corporations para mag-invest sila sa TV or pelikula. At meron silang tax incentives or tax breaks. Akala ng mga korporasyon na yun, mga Hyundai at kung ano-ano pa, akala nila ano lang, tax shelter nila. Pero nakita nila na kumikita pala. Nag-invest sila sa more, bumili ng mga production house sa Hollywood, distribution company, at nag-upgrade sila ng mga equipments at
Ngayon, pwede na sila mag-produce ng mga high-rating shows. Nababawi na nila kasi lumaki yung market nila. Pwede na sila mag-produce ng isang pelikula na ang production cost ay mga $300 million. Kaya nilang bawiin kasi nga yung distribution circuit nila ay buong mundo. Through the Philippine Film Commission, sana umabot din tayo ron para yung pelikula natin ay hindi lamang sa Filipino audience, kundi pelikula na may global appeal at pwede natin ipalabas kung saan-saang parte ng mundo. Napakaganda niyan. Pero mas maganda, yung binanggit ng ating kaibigan, yung tungkol kay Robin Padilla, alam ba ninyo ang napakaganda at napakalaking pelikula ng taon? At ito ay ang pagsasama-sama ng mga malalaking big stars o action star in showbiz world. Hayaan na lang natin na si Sir Res Cortez na lang ang magkwento tungkol sa pelikulang to. Alam mo bang hindi pa lumalabas yan? Kawang nauna. Kwento mo naman kami rito. Nasa planning stage pa lang. Nagagawa ng pelikula yung mga superstar natin, action star, na nasa Senado. I'm talking about Senator Lapid, Senator Revilla, Senator Padilla, Senator Jinggoy Estrada. Gagawa sila ng pelikula kasama si Coco Martin na parang expandables. Kasama rin dito si Cesar Montano, si Philip Salvador, Edu Manzano, lahat ng malalaking artista kasama sa mga action film para gawin itong pelikulang ito. Ang meron silang tentative title as of now, Iba ang May Pinagsamahan. Wow, Kaya sinabi mo kanina, pinagsamahan. Ang head nito si Coco Martin, siyang creative at ang target nito mga April, pwede na magsimula yung shooting at baka palabas sa film festival sa darating na December. Napakaganda. Ngayon palang pinaghahandaan ng Metro Manila Film Festival. Sino ang magdidirect nito? Ang magdidirect nito si Director Brillante Mendoza. Actually, hindi pa buo yung kwento, hindi pa buo yung concept. Pag-uusapan pa lang. Nauna ka na. Maganda yan, maganda yung pelikulang yan, ha? Oo, Kung matutuloy saka yan. malaki. Hindi yan, mo na mauulit itong ganitong kalaking project. Pero meron kaming isi-share sa inyo. Alam ba ninyo na yung apat na mga malalaking artista, yung action star, mukhang walang bayad? Tama ka dyan, Morley. Hindi sila magpapabayad, magpuproduce ng pelikula ay ang Imos Production ni Bong Revilla at pag nabawi na niya yung production cost, yung kikitain pa ay ibabalik nila sa movie industry. Plano nila magpatayo ng isang building para doon na mag-opisina lahat ng mga working guilds. Kasama yung mga producers, lahat ng stakeholders ay i-house dito sa building na ito para matulungan ng industriya. Kasi as of now, medyo magulo ang industry dahil nga may mga watak-watak. Merong dalawa yung Directors Guild, dalawang Actors Guild, dalawang Cinematographers Guild, Production Designers Guild, at may mga breakaway groups. Ba't nga ba nagdalawa-dalawa ito? Kasi akala nung iba, hindi naman nagtatrabaho yung isa. Kaya nagtayo sila dahil kulang sa pag-aalaga. Para bang napabayaan ng mga leaders natin nung araw. Kaya ngayon, new leaders para patakbuhin yung mga organisasyon katulad ng Film Academy of the Philippines. Pero nandiyan naman ang FDCP na tutulong para mabuo ulit ang Filipino movie industry. At kasama na dyan yung telebisyon at kung ano-ano pa. Kasi nga, sa ngayon, digital age na, wala ng 35mm film, pero film pa rin ang ginagamit. Kasi ang ibig sabihin ng film ngayon ay any moving images. Yung digital, wala ng film, nakalagay na lang sa memory card, sa extra hard drive, at makabago na lahat. Pati yung camera, nag-iba na. Siguro naman, one of these days, magkakaroon ng summit. Lahat ng stakeholders, lahat ng mga breakaway groups, lahat ng mga guilds, magsasama-sama kami, uupo kami, pag-uusapan kung ano ba ang gusto natin. At ilalapit namin ito ay PBBM para mag-create siya ng panibagong executive order na papalit dun sa executive order na ginawa ni President Marcos Sr. noong araw. At by then, magkakaisa na, eksakto makikreate yung Philippine Film Commission at lalong yayabong ang Filipino film industry. Marami na tayong nalaman. Marami na tayong natuklasan sa mga trabaho, sa mga
mga pinagdaanan ng isang Rex Cortez. Sa bahay, silipin naman natin siya. Anong klaseng tatay siya? Anong klaseng asawa siya? Ano nga ba ang routine ng isang Rex Cortez sa personal niyang buhay? Sir Res, tanong ko lang, sa umaga, sa gabi, paggising, ano po ang routine ninyo? Kasama doon palagi yung maaga ko, senior citizen, di ba? Ilan taon ka na? Maaga akong 68. Pagising ko sa umaga, stretching, exercise, breakfast. Kung wala akong lakad, may time ako. Plantito. Meron akong garden na inaalagaan at may apo na ako. Meron akong 3 at 2 doon, anak ni Kai. Yung anak ko si Kai Cortez. Ilan ba anak mo? 4, 2 lalaki, 2 babae. Sino ito? Yung isa lang ang nag-artista, si Kai. Si Kai. Ang panganay si Cyrus, yung pangalawa si Sarina, yung pangatlo si Cariza, yun si Kai. Ang bunso si Xavier. At okay na rin kalagayan nila, kaya wala na akong masyadong worry dahil nga nag-graduate na sila lahat. Ano yung mga course nila? Yung panganay ko, political science, pero hindi nagtuloy ng bugasiya. Yung pangalawa, economics. At yung pangatlo si Kai, galing sa UP, kumuha siya ng theater arts. At yung bunso ko naman, AB yung course niya. At kumuha siya ng law sa Ateneo, pero hindi siya natapos. Nagnegosyo na, nakalimutan na, nag-leave of absence siya sa Ateneo. Ngayon, negosyante na siya. Sa breakfast mo, ano yung favorite mo? Hindi mawawala ang gulay. Actually, as much as possible, umiiwas ako sa rice. Kasi nga, malaki yung tiyan ko. Karoon ako ng liver surgery. Pagkatapos ko noon, nakarecover naman ako agad. At na-declare ako na cancer-free. O pagkatapos mo magtanim, mag-alagal, maging plantito at plantita, ano ang next na ginagawa mo? Yung sa mga apo ko na ngayon, walang maghahatid sa eskwela, hinahatid ko. At of course, mobile fund. Hindi naman ako araw-araw, pero most of the time, pag wala akong shooting, mobile fund ang bagsak ko. Kasi nga, ikaw ang presidente, so hands-on ako. Lahat ng mga aspeto ng pagpapatakbo ng mobile fund ay tinututukan ko rin. Paano ba magalit o paano bang matuwa ang isang Res Cortez? Doon muna sa kung paano siya matuwa. Actually, kasi isa pang involvement ko, member ko ng Council of Elders ng Oasis of Love. Okay. Oasis of Love is a Catholic renewal community. At nagkakaroon kami ng prayer meeting every Sunday. Yun ang source of happiness ko, being with the Lord. Yung aking pamilya, pag walang gulo, yun, happiness ko rin yun. Kasi hindi naman nawawala ng problema ang family. Sa akin kasi priority ko yung pamilya. I can sacrifice anything but not my family. So, pwede kong talikuran, pwede kong bitawan lahat para sa aking pamilya. At sa aking pananampalataya sa Diyos, sa edad ko na to, yun ang aking pinupuntahan. Yung aking iiwanan sa mundong ito na paano nila maaalala si Res Cortez pag wala na ako sa mundong ito. So in short, yung aking legacy. Para sa'yo, ano ang legacy? Yung may maiiwanan ka sa mundong ito na makakatulong sa industriya, makakatulong sa humanity. So yun ang aking legacy na gusto kong iwanan. Para sa'yo, ano ang kahulugan ng salitang pamilya? Family is love. Family is caring. Family is my home. Family is the ultimate happiness. Kung merong isang baso ng tubig na hawak ka ngayon at ang pamilya mo ay nandiyan, lahat sila nauuhaw, umaasa sa isang tubig. Kanino mo unang ipaiinom ang hawak mong tubig? Siyempre, unahin ko sila. Siyempre, mas bata, mas priority. Sa huli na lang kami, ako at ang asawa ko. Kung ikaw ay punong-puno ng pagmamahal, respeto at paggalang sa pamilya mo, paano naman kaya magalit, magtampo o magdamdam ang isang Res Cortez? Ngayong sa edad ko na to, medyo nagiging mainitin ang ulo ko, pero nakaka-recover ako kaagad kasi nga, I always invoke the gift of the Holy Spirit, which is patience, kindness, self-control. I'm a forgiving person. Madali akong magpatawad, madali akong humingi ng tawad, at pinag-uugutan ko yung pagmamahal na nanggagaling sa aking puso, na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kasi sa akin, siya na nagpapatakbo ng aking buhay. I always follow the leading of the Holy Spirit. Binabantayan ko sa sarili ko palagi na huwag na magalit. Kasi walang ibibigay na kabutihan ng galit, tampo, at kung ano-ano pa mang negatibong emosyon. Ano ang ginagawa mo kapag may mga negatibo? Hindi ko nalang pinapansin. Kasi pag in-entertain mo pa yon, babalik at babalik sa iyo
yun. Naniniwala kasi ako, if you can't handle negative feelings, negative emotion, negative persons, babalik at babalik sa'yo yan hanggat hindi mo sila natututunang mahalin. Ano ang buhay? Ang sarap ng buhay. Dapat enjoy natin ito, maximize yung ating buhay sa mundong ito, at ang buhay ay walang kahulugan kung hindi mo kasama ang Diyos. Ang buhay ay hindi mo matatawag na buhay kung walang pagmamahal. So for me, life is love, love is God, and God is love, love is life. Doon lang umiikot ang aking mundong ginagalawan. Mula sa kinauupuan natin na to, diretso tayo sa nakaraan. Yung nakaraan mo, ano ang gusto mong ipagpasalamat na nangyari sa buhay mo na hanggang ngayon ay hawak mo? Salamat ako dahil sa unang-una, nakilala ko ang Diyos, nagbalik loob ako noong mga 1980s through our community, the Oasis of Love. Papasalamat ako, napunta sa akin yung pamilya ko at naging asawa ko si Candy, na kung siguro iba-ibang babae yun, iniwanan na ako, pero naandyan siya, pinagtyagaan niya ako na alagaan, at hanggang ngayon, intact ang aming pamilya. So far, isa pang immediate na papasalamat ko, yung nagkasakit ako, nagkaroon ako ng liver surgery, inalis sa akin ni Lord yung Big C, at na-declare nga ako na cancer-free. Galing ako sa Bicol, yung childhood ko, pinapasalamatan ko rin yun. Yung aking pagpasok sa UE bilang estudyante, nabigyan ako ng magandang edukasyon. Pagpasok ko sa industriyang ito, na inakap ko na bilang buhay ko. Dahil dito na ako lumaki at tumanda ang ating movie industry. Sa buhay natin, may positibo, may negatibo, may pangit, may maganda. Sa pagkakaroon mo ng worst na buhay, lahat ng tayo nagkakaroon ng worst. Anong worst sa buhay mo na kung maaari ay ayaw mo nang balikan, ayaw mo nang isipin, at ayaw mo na uling mangyari? Actually, I consider that blessing. Kasi yung mga nangyari sa akin nung mga nakaraan na hindi maganda, mga taong nakagalit ko, nakakalimutan ko na eh. Ayoko nang balikan yung mga nakaraan na negative. Ang sa akin niya, no day but today. Ang gusto ko na lang abangan yung mga darating pang panahon. Narating ko itong sitwasyon na ito at hinanda ako sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga susuungin ko pa na pagkakataon o problema, dahil alam ko, hindi naman tayo bibigyan ng problema o sitwasyon ng Panginoon na hindi natin kayang i-handle. Gaano ka kahanda? Even death, ready na ako. Para bang kahit anong dumating, anong ibigay ni Lord, nakahanda ako. Kung may isang salita ka na gustong ibulong sa Diyos, ano to? Ang sasabihin ko lang, Lord, ayusin mo na ang sigalot ng mundong ito. Sana lahat ng away ay pagbatiin mo na, mga nag-aaway-away. Lahat ng mga hindi pagkakaunawaan ay mabigyan mo ng tamang direksyon. At sana, Lord, punuin mo ng pagmamahal ang bawat isa sa mundong ito. Yun na, oh! Yun lang. Ang galing, thank you so much. So, marami kami napagkwentuhan. Marami kaming na-share. Siyempre pa, dyan lang kayo. Dahil pasasalamatan natin, of course, ng bonggang-bongga itong tao na ito na naging bahagi ng ating vlog para sa Morley Alinio. Ito ang Tundo. Punong-puno, siksik, liglig. Ang dami namin talagang napag-usapan. No, hindi kayo nainip ha, ang saya-saya. But in fairness, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Salamat! Thank you. Ang saya-saya, thank you. Kung kaya mong mabuhay sa Tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.